Hello guys, welcome sa Malikmata TV. Documentary Chapter 2. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa naunang Masaya bago si Jesus. Ang pagpako at pagkabuhay ni Jesus, ito ang storya na nagpabago sa kakaunting grupo ng sekta na naniniwala na Masaya si Jesus na nga ay pinakamalaking relihiyon sa mundo. Pero paano kung ang storyang ito ay hindi na bago? May natagpuan ng mga archaeologists na isang stone tablet na tinatawag na Jesselson Stone na ipinangalan sa isang antiquities collector na si David Jesselson. Ayon kay David, hindi pa ako nakakita ng ganitong napakahabang prophetic tablet na gawa sa bato. Sumire sa paniniwala ng mga Kristiyano na ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus ay isang pangyayaring walang katulad, ayon sa nakasulat sa batong tablet na nagpapahiwatig na ang paniniwalang Kristiyano ay hindi na bago na ang Masaya ay napatay na buhay sa ikatlong araw, dati nang rin pinaniwalaan bago pa si Jesus. Ang tabletang bato na nakita sa Dead Sea Scroll ay tinatawag din Gabriel's Revelation, na tumutukoy sa hula ng propesya. Nakaramihan ng nakasulat dito ay medyo barado na. Pero may maliwanag na pahiwatig sa konteksto nito tungkol sa Jerusalem na sinakop ng mga kabalyero mandirigman ng Romano at ang huling laban kung saan ang Prince of Princes ay darating at lalabanan ng Antikristo. Pero ang pinaka-interesadong passage nito ay nasa linya ng 80 kung saan si Angel Gabriel ay nag-utos sa Prince of Princes na may gawin pagkatapos ng 3 araw eksakto. Kung anong utos yun, walang nakakaalam, ang panahon lang makakapagsabi kasi barado na ang sumunod na nakasulat dito. Pero ang Hebrew University Professor Israel Knoll ay nagsabi na sa tingin niya alam na niya ang sagot. Sa tingin ni Professor Knoll ay inutusan ni Gabriel na muling ibangon sa libingan ang Prince of Princes, paglipas ng 3 araw. Ayon kay Professor Knoll, si Gabriel ay nagsasalita sa taong ito at sinasabi niya o inuutusan niya na sa loob ng 3 araw na mabuhay ka. Si Professor Knoll ay isa sa leading expert sa mga messianic figures sa panahon ni Kristo. Kaya papatunayan niya ang istorya sa tabletang batong ito ay tumutukoy sa Masaya bago ang panahon ni Jesus. Ang interpretasyon ni Professor Knoll sa mga passage ng batong tableta sa 4 na letrang mahaba, karamihan ng scholar ay nag-agree na ang una sa 3 words tumutukoy sa 3 araw, kaya ayon kay Professor Knoll, kaya makikita natin dito sa linya 80 na meron tayong unang letrang salitang Assyria na ang ibig sabihin in 3 days. Ito ay malinaw na naasulat pero pinagdedebatihan pa. Ang ika-4 na letra na barado at nandoon ang kontrobersya. Ayon kay Professor Pinoli, ang huling sulat o letra ay may isang posibleng kahulugan, mabuhay ka. Ang anghel na si Gabriel ay inuutusan na mabuhay ang Prince of Princes, pagkatapos ng 3 araw ay mabuhay ka. Sa sinaunang Hebrew, ang salitang mabuhay ay kadalasan binubuo ng 4 na letra, Aleph, Yud at Hey, pero ang linya sa 80 sa batong tableta, ang unang 3 letra na misteryoso sulat ay malinaw ang kahulugan kung nang huling letra ay nag-exist at ito ay ang letrang Hey. Ang translation ni Kinola dito ay tama, ang sinasabi dito ang mabuhay, na magpapatunay na ang storya nito ay muling pagkabuhay na nauna bago sa panahon ni Jesus. Ayon kay Israel Knoll, direkta ito tumutukoy sa Jewish rebellion na si Simon of Pyrrha. Si Simon of Pyrrha ay dating alipin ni Herodes. Ayon kay Josephus Flavius, Maroon Simon naging alipin ni Haring Herodes pero bilang respeto kinikilala siya bilang mabait na tao at may katangkaran at may kalakihan ang katawan. Siya ang superior sa lahat ng mga kasama niya at gumagawa ng magaling na bagay sa kanyang pangangalaga. Itong lalaking ito nakakataas bagamat sa mga bagay na walang kaayusan at siya ay sinuutan ng korona sa kanyang ulo. At may mga sumama sa kanya, at siya ay nadeklarang hari o Masaya. At ayon din kay Josephus, pinasunog niya ang royal palace ng Jericho. Pero kalaunan ay natalo sila ng mga Romano at napugutan si Simon ng ulo sa harap ng mga tagasunod niya, pero hindi ito tanggap ng mga tagasunod niya, kaya nabuo ang unang konsepto ng suffering Messiah, at umasa ang mga miyembro niya na muli siyang bubuhayin ng Diyos. So guys, nakita natin ang isa sa naunang Masaya bago si Jesus.